So, nakikita niyo po itong, ano na 'to, itong picture na 'to, 'no? O Digong Digong yung Digong and Bongo in China in 2014. Yan, nasa China po sila. Ang layo na talaga ng narating ni Bongo. Magaling ang handler niya. Gusto pa daw ni Digonyo na tatakbo siya for president. At nanalo naman. Diba? Nanalo si Digong. Ayan o. Siguro, nagpunta silang China. May mga kinakausap ng mga tao doon para magpasok ng illegal sa Davao. Diba? Oo. Ano pang gagawin nila sa China? Sige nga. Ito pa yung mga kasunod na ano dyan. Kasunod pong mga picture dyan. Tingnan nyo si Digong, oh. Diba? Idol na idol yung mga chikwa. Oo. Yan pa, oh. Kasama ni Bongo yung ano, yung kapatid yata ito ni Michael Yang yung nahuli. Diba? Bongo and China asset recruiter and potential spy himself, Michael Yang. Si Michael Yang ba to? Hindi naman yan si Michael Yang yata eh. Parang kapatid yata yan ni Michael Yang. Kasi ang kapatid ni Michael Yang, para magkamukha sila. Kahit nga ako, nalilito ako eh. Kung alin ba talaga ang totoong Michael Yang doon. Ito kasi medyo matanda na to eh. Si Michael Yang medyo bata-bata pa yun. Diba? Hindi po yan si Michael Yang. Parang yun yung nahuli nung mga nakaraang buwan. Diba? Oo, kapatid ni Michael Yang. Ang sabi dito, ang layo na talaga ng narating ni Bongo. Ito yung binasa natin kanina. Okay, next picture tayo, tingnan natin. Pero feeling ko hindi po yan si hindi po yan si Michael Yang. Okay? Yan, 'di ba? Selfie sila ng presidente ng China. 'Di ba? Bongo and the boss of the bosses. 'Di ba? Yan yata yung presidente na si Digong noon eh. Oo. 'Di ba? Kasi himod puwet sila ni Xi Jinping. Hinihimod nila yung puwet ni Xi Jinping. Kaya pala. Muntik nang mabenta. Muntik na po talaga maging province of China ang ating bansa. 'Di ba? Kasi nakipag-usap po talaga sila dito sa chikwa na 'to. Alam mo si Bongo, Chinese po 'yan. Bongo nga eh. 'Di ba? Bakit pa natin ibubuto yung mga Chinese? Magnegosyo na lang kayo dito sa bansa. Bakit pa pag-iinteresan nyo yung Senado? 'Di ba? Tingnan nyo. Kaya pala nagkaroon ng Pogo kasi kaibigan nila yung malakas dun sa China. Although yung Pogo ban yata dun sa China, no? Pero syempre, ang kasama niya sa picture, malay mo may usapan sila, dun kayo sa Pilipinas. Agawin natin yung Pilipinas, dun tayo tayo ng illegal. Malay mo may ganung usapan. Pero hindi ko sinasabing ganun nga. Malay mo lang naman. 'Di ba? Yan si Bongo. Tingnan pa natin yung ibang ano dito. Ibang picture. Okay? Eto pala si Bongo. Tingnan natin. Natin yung ano. Bababa ng mga mensahe, utos at go signal ni magtataka ka dito kay Bongo. Kasi palagi siyang palagi siyang nasa likuran ni Digong eh. Napagkamalan nga daw itong photo bomber daw. 'Di ba? President-elect Rodrigo Duterte. At madalas siyang nakikita sa likod o sa tabi. Yan Yan si Bongo. Palaging nasa likod ni Digong Close talaga. 'Di ba? Pino Duterte. Siya si Christopher Bongo. 'Di ba? Bata-bata pa diyan si Bongo. 'Di ba? Balak pala talaga nilang sakupin yung ating bansa, no? Sila ay magpapasok ng katulad nilang chikwa dito para yung iba mag-aasawa ng mga Pilipina para makabili sila ng mga lupain, 'di ba? Ganun yung mga plano ng mga yan eh. Kakamgamin yung lupain dito sa ating bansa para sila yung maghari-harian dito. Wala, medyo naisahan si Villar dyan. Kala ko ba si Villar yung pinakamalupit sa lupa? Meron pa pala mga chikwa, no? At eto pa, no? Bigyan din natin ito ng reaksyon. Akala ko ba, Didimons, buong Mindanao maka Duterte? Sabi ko nga po sa inyo, etong babaeng ito, taga Mindanao ito. Okay?
Pero bakit hindi siya maka-Duterte? Ako, taga Mindanao din po ako. Pero bakit hindi ako maka-Duterte? Dahil may mali po. Hindi porket kalugar namin, kahit mali, susuportahan. Hindi po kami ganun. Kasi mahal po natin ang Pilipinas. Mahal natin ang bansang ito. 'Di ba? Bakit natin susuportahan ang totoong drug lord at mga magnanakaw at mga kurakot dyan? Di po natin susuportahan yan. Diba? Wag po tayo magpabulag sa maliit na halaga lang. Ganun yun. Diba? Ipaglaban natin yung tama, lalong-lalo na yung mga naaapi. O yung mga inaapi. Diba? O, eto po. O, pakinggan po natin yung mga sasabihin. Narito po kami ngayon sa harap ng House of Representatives. Sama kami sa mga nagprotesta para panawagan na sa hearing na ginagawa sa loob ng Kongreso ay dapat ikulong na si Duterte. Sa dami na ng mga ebidensya, no? Dapat nga talaga nakasuhan na yan. Siyempre, hindi naman agad ikukulong. Kakasuhan pa yan. 'Di ba? At syempre sa Kongreso kung nagsinungaling ka doon, nagmura-mura ka doon, eh dapat nga na nakulong na 'yan, no? Na contempt na 'yan, pero hindi eh. Hindi ko alam, nagmura-mura nga doon sa loob eh. 'Di ba? Siguro pinagbigyan pa nila yung matanda. Binigyan pa siguro ng chance. Nakita niyo po. Justice for martial law in Mindanao victims. So, sa Davao, marami pong biktima ng martial law diyan. Tawag dyan. Martial law din naman tawag dyan, di ba? Yung kanilang tukhang. Oo. Ganun po yun. Kasi, patay sila ng patay. Ibang klase kasi yung martial law ni Marcos Sr. sa martial law ni Digong. Di ba? Oo. Noon, ang apektado lang po sa martial law ni Marcos Sr. Yung mga lumalabag lang sa batas. Di ba? Sa panahon ni Digong, yung kanyang tukhang, no? Kahit pa wala kang ginagawa, basta trip ka nila, no, at mukhang kayang-kaya ka nilang taniman, papatayin ka kasi 2 million nga yan eh. May reward system nga eh. 'Di ba? Pag buhay daw, 1 million yata. Ganun yun. Dapat daw, ikulong na si Digong. 'Di ba? Kami ng mga ebidensya na ipinakita ng mga kasalanan nila sa extrajudicial killing. AJK, diyan sa Davao, maraming namatay diyan, pero may binalita ba? Wala po. Patayan noon sa Davao. Actually, buong bansa naman may patayan naman eh. Pero, tingnan nyo sa Davao, wala pong binalitang may namatay doon. Kasi, ginagawa nilang malinis yung Davao. Dinudoktor nila yung mga krimen dyan. Ganun yun. Dapat nga, nagdoktor na lang sana sila eh. Galing man doktor, di ba? Tuloy. Ang panawagan din ng mga kapatid ninyong Moro, panagutin na si Duterte sa isinagawa nilang martial law sa Mindanao at pambobomba sa Marawi. At binomba nila yung Marawi, so ganun daw yung gagawin sa Ilocos Norte. Kaya nga nagalit si Carbonil eh. Sabi ni Bastion tuloy. Lahat ng mga illegal na pang-aaresto sa mga kapatid nating Moro at katutubo at pambobomba sa mga ating komunidad. Dapat hustisya naman ang manaig, taong bayan naman ang marinig. Tingnan nyo ang mga taga Mindanao, galit na po. Galit na kay Digong. 'Di ba? Yun po yun, yung sinasabi ko sa inyo na wag nyo pong ilalahat yung taga Mindanao na sasabihin yung supporter ng bangag na Duterte. Bangag na Sara. Wala pong ganun. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng 100% hindi po pwedeng 100% taga Mindanao maka Duterte. 'Di ba? Yung mga uto-uto at mga bobo lang talaga. 'Di ba? Yung nagtatanggol diyan. Kasi bakit? Pumapatay na nga yung tao, umaamin na nga na pumapatay. Sinusuportahan nyo pa. Oo. Wala namang batas na ganun dito sa ating bansa na pwede kang pumatay ng tao. Diba? Imagine niyo kung sa pamilya nyo mangyari yan, paglaruan yung pamilya nyo. 2 milyon yung patong eh.
O, halimbawa, patayin yung pamilya nyo, isa sa pamilya nyo. Diba? Idol nyo si Digong. O, mapatay yung isa sa pamilya nyo. Dahil may reward dyan. O, idol nyo pa rin ba? Magiging idol nyo pa ba? Ayun yung tanong. Diba? O, ngayon mga pre, eto na. Puntahan natin tong misleading na to. Fake news na to. Kaya po pala, malaki po ang nawawalang budget, no? Kasi, etong mga ganitong klaseng mga video, binabayaran po ng mga kalaban, ng mga Marcos. Diba? Nagbabayad po ang kalaban para siraan ang mga Marcos at para takutin yung mga Pilipino. Diba? Alam naman natin na wala nang supporter ang mga Duterte. Huwag nyo nang ipilit. Pinipilit nyo eh. Kumukuha po sila ng mga video sa ibang bansa. Tapos sasabihin, nagmamarcha na daw yung MNLF ba yun? Papuntang Malacanang? Dahil si Sara Duterte, inaaway ko, no? Diba? Fake news. Oh, eto po, no? Panoorin po natin ito. Oops! Hindi sa Pinas yan. Kuha yan sa bansang Guinea sa Africa. Pinagbuka lang ang military convoy dito na puwersa ng MNLF at MILF. Oh, kasi ang nakalagay dito, tinanggalan ng AFP at PNP ang PSG ng Vice President, ang MNLF at MILF. Handang sumuporta sa Vice President. Dumating na ang MNLF at MILF, humanda na kayo. Natatawa ako dito. Grabe yung pagka-fake news. Eh, dumating na pala. Nasaan? Ba't hanggang ngayon, hindi namin ramdam? Eh, paano ba naman kasi? Sa ibang bansa yan, sa Africa, nanguha kayo ng video. Ha? Kuha pa more, nakaw pa more. Fake news pa more. Magkano kaya yung binabayad sa mga taong ito para lang gumawa ng ka-fake newsan? Diba? Nagsasayang ang Vice President natin ng pera. Nagsasayang po. Tingnan nyo. Fake news. O, sabi dito, paano sa 2028 si Sara Duterte ang maging president? Excuse me po, may sabit. Tapos, ang kunin niya, PSG, mga MNLF at MILF. Siguro laking sampal sa kanila, tanggalan sila ni Sara ng power. Tapos, ang PNP ang ilagay sa bundok. Grabing utak, ano? Pambobo lang, ano? Grabe, ano? Ang tanong, mananalo ba? Diba? Yung video na nga lang, ninakaw nyo eh. Para magmukha kayong marami. Eh, sa Africa yan eh. Pakitaan nyo kami talaga na nagsisiksikan kayo para sa inyong Sara. Para sa pagsuporta sa Sara nyo. Pakitaan mo kami. Eh, wala eh. Galing pang Africa yung video na to eh. Eto, panoorin po natin. Para umanong magsilbing security supportive Vice President Sara Duterte. Ang totoo, footage ito ng military escort ni Guinean Interim President Mamadi Doumbouya. Klaro yan ha. Hindi ko kilala yan kasi president ng Africa yan eh. At kung titingnan natin yung mga tao, may itim. Diba? Negro. Wala pong problema sa pagiging negro. May mga pugi at mga gandang negro dyan. Negra, may mga magaganda dyan. Pero, ang kinaklaro natin dito, hindi po ito sa Pilipinas nangyari. Okay? Eto po. Umalik siya sa bansa noong September 11 mula sa isang summit meeting sa China. Kitang-kita ang pagkakapareho ng dalawang video, di ba? Okay. Lalo na sa kita nyo, may misleading, may original. Facebook post, September 12, 2024. Ayan TikTok post, November 28, 2024. Tagal na pala ang video na to eh. Di ba? kalsada kung saan nangyari ang parada ng Guinean President. Kahit malayo ay tanaw ang parehong gasolinahan na malapit sa isang ginagawang building. Match din ang kulay ng banderitas sa itaas ng center. Banderitas, yung yan yata yung green at dilaw, di ba?
At kung titingnan po natin, yung mga tao dyan, hindi po sila Pilipino. Diba? Mga negra at negro po. Tingnan nyo. Island. Kung titignan naman ang Nakita nyo to. Nakita nyo to. Ito. Nakita nyo yan. Negro, diba? Negro. Oo. Tingnan nyo. O, paano naging ano yan? I think ganyan yata yung suot ng mga uniform ng kanilang kapulisan doon. Oo. Fake news, diba? Ayan, oh. Negro. Oh, paano nangyari? May pulis na negro dito sa Pinas. Meron bang ganun? Klarong-klaro, oh. Oh, tuloy. One road gamit ang Google Street View, makikita ang arko na ito na pareho ng nasa manipuladong video. Lumabas ang TikTok video ng mabalita na papalitan ng ilan sa mga personnel ng Vice Presidential Security and Protection Group. Oh, halimbawa, ako si Vice President. O, gumawa kayo ng fake news dyan, ha? Akong bahala sa inyo, bigyan ko kayo ng sobre. Diba? Ganun yun. Or pwede naman may inatasan lang si Ballpoint Man na ganun tao. O, halimbawa, ako, Vice President ako, ha? O, ikaw. Ikaw, Epe. Ito na. May budget dito, ha? Milyon-milyon. Gumawa lang kayo ng paninira. Akong bahala sa inyo. May sobre. Huwag kayo mag-alala. Magnanakaw kung magnanakaw. Siraan natin yung Pangulo para makuha natin yung posisyon niya. Maghanap kayo ng mga video na yung parang totoo na talaga. Ayan, nakakita sila. Ayan, pinost sa TikTok. Kaya nga lang, booking. Diba? Tuloy. O VPSPG. Pero paliwanag ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., pansamantala lang ito habang nakasapi na ang ilan sa miyembro ng VPSPG para maimbestigahan. Nag-alok ang MNLF na tulungan si VP Sara sa kanyang security pero tulungan nyo! Kung wala kayong tiwala sa PNP, AFP, edi tulungan nyo. Ano lang naman yun eh. Tinanggihan ito ng Vice Presidente at sinabing may itong MNLF daw kasi, parang tutulong yata. nakausap na siya para sa kanyang seguridad. Bago maniwala, ugaliing i-fact check. Tama, bago maniwala, ugaliing mag-research. 'Di ba? Research muna. At tingnan po natin yung bawat detalye sa video. Yung mga tao, 'di ba? Kung tinignan ko, ba may negro? Tapos dito sa Pinas nangyari, negro lahat yung nandun. Palpak din itong mga DDS. Alam mo, lahat ng ka-fake newsan galing po talaga sa mga DDS. Yun. Kaya dapat talaga magtulungan po tayo upang mapigilan natin itong mga fake news na to. 'Di ba? Ganun lang po 'yon. So, yun lang po yung ating video ngayon at meron po tayong dito. Facebook page, sana po inyong suportahan ang ating Facebook page. Yan. Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-like, share, and subscribe. Okay? And follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Nag-upload na ako ngayon sa TikTok kasi napabayaan ko eh. So, Ballpoint Man 2.0 din mga pre. Hanapin nyo lang. May latest upload doon. Ayan. So, magtulungan lang tayo. Labanan po natin yung fake news. Salamat po sa lahat at magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, kung nasan man po kayo ngayon. At syempre sa mga nag-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Dahan-dahan sa tagay ha. Huwag masyadong mamulutan. Pulutan yan ha, hindi yan ulam ha. Dandahan ka dyan. Makita kita na ginawa mong ulam yung pulutan, post talaga kita sa Facebook. KO! De joke lang mga pre. So yun lang guys, ingat and bye-bye. Ingat guys.